And sa good side naman, ito naman ay swerte guys, no? Ito guys, mahahanap nyo yung swerte, literal. Literal na may makikita kayong swerte or may madidiscover kayo na swerte. Mga kapiksi, sa buhay nyo ngayong new moon season, whether sa trabaho ito or whether investment ito or whether negosyo ito, parang meron kayong madidiscover or makikita na kaalaman, bagay, sitwasyon na kapag ka ginawa nyo, pwede siyang magdala ng swerte sa inyo mga kapiksi. Okay? Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is new moon kapalaran para ngayong April to May para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating new moon guys ngayong April ay sa April 27. Tapos yung next na new moon naman natin ay sa May 27 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. And by the way mga kapiksi, pasensya na kayo kasi kakagaling lang natin sa sakit, so paminsan-minsan nangangati yung lalamunan ko, kaya pasensya na kayo sa boses ko. Okay? Alright, so ito yung moon message guys, napakaganda. What do you need to release? Ano yung kailangan nyong i-let go? Ano yung kailangan nyong bitawan mga kapiksi para hindi na kayo mahirapan sa buhay nyo? Sometimes na-stuck tayo sa buhay natin, hindi tayo umuusad, hindi tayo nagmo-move forward kasi na-stuck tayo sa past, sa nakaraan. Okay? And nagiging pabigat siya, nagiging burden siya. Sometimes hindi mo na kumbaga parang paulit-ulit yung suffering. Pag sinabing suffering, yung mga hinanakit, yung sakit ng kalooban dahil lang sa mga nangyari sa past. So, wag na nating sayangin yung nalalabi pa nating mga panahon dahil lang sa mga mapapait na karanasan natin. We should learn to release them and let go. Pati yung mga negative emotions natin guys, mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Kasi nagiging balakid yan sa ating kaligayahan, nagiging balakid yan sa buhay natin mga kapiksi. So ask yourself, ano yung kailangan mong i-let go? What do you need to release para talagang tuluyan kang maging masaya sa buhay mo? Okay? Attune to the moon guys, it is safe to let go and move on. I-comment nyo na rin yan guys sa comment section. It is safe to let go and move on. So okay lang na mag-let go, okay lang na mag-move on sa buhay mga kapiksi. Additional meanings for this card guys, move forward with as little resistance as possible. Kailangan natin mag-move forward na hindi na natin dala-dala yung mga excess baggage, no? Sometimes yung mga excess baggage, okay lang na minsan dala-dala natin, pero along the way, marirealize mo na, ano ba to? Pabigat lang to, hindi ko to kailangan. Bitawan ko na to. So, sometimes may mga ganun, no? It takes time bago nyo ma-let go or ma-release yung isang tao or yung isang sitwasyon sa buhay nyo. And okay lang yun. As long as dumating yung time na okay ka na, ready ka na mag-let go, mga kapiksi. Marirealize mo din yan. Okay? Releasing emotional baggage is recommended right now. So sabi ko nga, yung mga emotional baggage yun, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. Yan talaga yung mga pabigat sa buhay mga kapiksi. Say sorry to someone. Kung kailangan nyo mag-sorry sa ibang tao, mag-sorry kayo. Sometimes tayo din, nakakagawa din tayo ng kasalanan, no? Sa ibang tao. Hindi lang naman tayo yung nagagawa. Minsan may kasalanan din tayo. So, if you feel like may kasalanan ka, learn to admit that as well, mga kapiksi. Okay? And soon, you will see what lies ahead. May kita mo rin yung tamang daan, yung malinaw na path para sa inyo, mga kapiksi. So, you have to make peace, no, with your past, mga kapiksi.
para wala ka ng excess baggage na dala-dala sa iyong present and sa iyong future. So, matutong magpatawad and matutong humingi ng tawad kung kinakailangan, guys, para everybody happy. Okay? Alright. So, yeah. Napakaganda ng message sa inyo, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Leo, guys, kayo ay represent ng Queen of Wands at yung ating moon energy para sa deck na to, mga kapiksi. This is both negative and positive, guys. So, eto, guys, meron presence dito ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Excuse me. So, for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a person na may air sign. Ito, guys, nakikita natin na for some of you, no, yung you may be dealing with toxicities, konting stress, mga kapiksi. Pwedeng sa ano to, guys, I'm sensing na sa trabaho kasi there may be some kind of competition na parang pag sinabing competition, yung parang hindi naman kagalit, no, parang katunggali, ganyan. So, pwedeng may nagmamagaling, ganyan. Hindi ko alam kung anong term yung dapat gamitin, no? Pero parang nag-uungusan kayo pagdating siguro sa trabaho, ganyan. Baka merong baka magaling ka tapos merong gusto na maungusan ka, something like that. Parang naiinggit sa'yo itong person na to. Pero this person, parang madumi siyang magtrabaho. Ibig sabihin, parang ginagawan kanya ng issue, ganyan. Para mas magmukha siyang magaling sa'yo or something like that. So, iwasan nyo na lang hanggang may iwasan nyo, o kaya naman kausapin nyo, confront nyo, tanongin nyo sila kung anong problema nila sa inyo and kung bakit nila ginagawa yan sa inyo, mga kapiksi. Kung hindi naman nakaka-apekto sa inyo, deadmine nyo lang. Pero kung nakaka-apekto sa inyo, kailangan nyong kausapin, guys, no? And sabihin nyo na mali yung kanilang ginagawa para hindi sila umabuso, mga kapiksi. Okay? This is more on work related issues, guys. So, comment down below if naka-resonate kayo. Meron tayong subliminal for work, guys, yung pampabait ng boss and mga kasamahan sa trabaho. So, effective yon, guys. Dami na nating comment doon para maging maayos yung trato sa inyo ng inyong mga katrabaho, mga kapiksi. Okay? And sa good side naman, ito naman ay swerte, guys, no? Ito, guys, mahahanap nyo yung swerte, literal na may makikita kayong swerte or may madidiscover kayo na swerte. Mga kapiksi, sa buhay nyo ngayong new moon season, whether sa trabaho ito or whether investment ito or whether negosyo ito, parang meron kayong madidiscover or makikita na kaalaman
bagay, sitwasyon na kapag ka ginawa nyo, pwede siyang magdala ng swerte sa inyo mga kapiksi. Okay? So, i-main nyo na to sa comment section. Mine, swerte, good luck, good fortune. I-bless kayo lalo na guys sa mga may negosyo, no? Parang makakita kayo ng magandang marketing strategy, ganyan, or magandang niche or product, ganyan, para lalo pang swertehin yung negosyo nyo. Sa pag-ibig guys, ito yung punong-puno ng love. This is abundance of love. Punong-puno ng kaligayahan and pagmamahalan kayo sa romantic department. Kahit hindi romantic department guys, even yung relationship nyo sa ibang tao, like pamilya nyo, mga kaibigan nyo, no? So this is full of love and abundance. Mararamdaman nyo yung pagsusuporta sa isa't isa, mga kapiksi. So i-main nyo rin yan guys sa comment section. Okay, so mine, abundance of love, swerte. Meron dito yung presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element din kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another air sign. So yung sinasabi nating stress kanina guys, yun na yung nakita natin, yung sinasabi ko sa inyong toxicities sa trabaho, no? So medyo hindi kayo nakakatulog. Yung iba sa inyo parang nananaginip pa, no? Ibig sabihin baka dala-dala nyo pa sa panaginip nyo itong stress na to. So medyo malala, kaya kailangan kausapin nyo yung tao guys. And ito naman ay hudyat ng tagumpay pagdating sa kaperahan. Swerte talaga yung ano nyo guys, no? Money energy nyo. Maganda talaga yung takbo. Maganda yung daloy ng swerte. Maganda yung daloy ng kaperahan sa inyo. Very progressive pa. Ibig sabihin may pag-usad pa ito, Leo. Basta wag kayong susuko, wag kayong tatamad-tamad, di ba? Magtiyaga lang kayo sa buhay nyo, mga kapiksi. Talagang magtutuloy-tuloy pa yung magandang daloy ng kaperahan sa inyo. So i-main nyo na yan. Syempre, tagumpay, progress, magandang daloy ng pera. Okay? Sa comment section mga kapiksi. And pati itong sa relasyon guys, no? This is abundance of love and happiness. Comment down below if naka-resonate kayo, Leo, for more tarot readings guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.